Kapag wala ka ng argumento, kabastusan na lang ba ang kaya mong isagot? Linawin ko lang to hindi ako galit, hindi ito galit. Pagkadismaya to, kasi ang habol natin dito, magkaisa tayong mga Pilipino kahit iba-iba tayo ng paniniwala, pananaw at karanasan ng buhay. Hindi naman talaga tayo magkakapareho ng tingin sa lahat ng bagay. Normal lang na may sumang-ayon, normal lang na may kumontra, normal lang na may ibang basa sa nangyayari. Walang problema doon. Ang problema kapag imbis na argumento ang ilatag, kabastusan ang binabato. Yung tipong sasagot ng bobo ka, tanga ka, ulul ka, walang alam, parang akala nila kapag bastos ang sagot, mas malakas ang punto. Hindi, baliktad. Kapag wala kang maayos na paliwanag at kabastusan lang ang kaya mong ibigay, ang pinapakita mo lang, kapos ang laman ng sinasabi mo. Kung may argumento ka, ilatag mo, paliwanag mo, sagutin mo ng maayos, kontrahin mo ang punto, magbigay ka ng ebidensya, magpaliwanag ka kung bakit hindi ka sang-ayon. Open tayo dyan. Hindi naman sarado ang isip natin sa ibang pananaw. Sa totoo lang, mas gusto pa nga natin ang matinong sagutan kaysa sa puro kampihan at sigawan. Kasi dito, hindi naman ito tungkol sa pagpapalakas ng pangalan ng kung sinong politiko. Hindi ito tungkol sa pag-idolo sa apelyido. Ang dapat nating common goal, loyalty sa pamilya, loyalty sa kapwa Pilipino at loyalty sa bansa. Yun ang dapat sentro. Hindi si Duterte, hindi si Marcos, hindi kahit sinong politiko. At para malinaw, inuulit ko, hindi ako Duterte at hindi ako Marcos. Wala akong kulay. Ang kulay ko, kapag may mali, punahin. Kapag may mali, sabihin na mali, ganun lang kasimple. Kaya wag tayong magbulag-bulagan sa ebidensya at sa mismong nangyayari sa harap natin. Kung may datos, ilalagay natin. Kung may pangyayari, ikukwento natin. Kung may dahilan kung bakit nagdududa ang tao, tatanungin natin. Bakit nagdududa ang tao? Bakit ganito ang tingin ng iba? Bakit ganito ang reaksyon ng publiko? Hindi para manguto, hindi para mang-away, kundi para ipakita ang buong larawan at hayaan ang tao na mag-isip. Ibinigay na natin ang datos, ibinigay na natin ang konteksto, ibinigay na natin ang pangyayari, tapos ang tao, sila na mag-i-interpret ng nakikita nila. Pero sana habang ginagawa natin yan, huwag mawala ang respeto. Kasi pwede namang matindi ang punto mo ng hindi bastos. Pwede kang kumontra ng hindi nang hahamak. Pwede kang magsabi ng mali nang hindi ka nawawala ng asal. At ito pa ang hindi naiintindihan ng iba. Kapag bastos kang sumagot habang ipinagtatanggol mo ang isang politiko, hindi mo siya pinababango. Ang totoo, mas pinapasama mo pa ang dating niya. Dahil ang unang iisipin ng tao, kung ganyan magsalita ang taga-suporta, anong klaseng kultura ang dala ng kampo nila. Kaya kung gusto mo talagang ipagtanggol ang pinaniniwalaan mo, huwag mong simulan sa insulto, simulan mo sa argumento. Dahil ang argumento may laman, ang kabastusan, maingay lang. At sa panahon ngayon, sawa na ang mga tao sa maingay na walang sustansya. Ang kailangan natin ngayon, hindi mas matapang ang bunganga. Ang kailangan natin, mas matino ang pag-iisip, mas malalim ang pagsusuri, at mas mataas ang respeto sa isa't isa bilang Pilipino. Kasi kung ang dulo ng lahat ng diskusyon bastusan na lang, wala tayong mapapala. Pero kung kaya nating mag-usap ng may respeto, kahit magkaiba tayo ng pananaw, baka doon pa tayo magsimulang magkaintindihan bilang bansa. Sa tingin nyo, bakit mas pinipili ng iba ang mga insulto kaysa maglatag ng argumento? At posible pa bang magkaisa ang mga Pilipino kahit sobrang hati na ang opinyon sa politika?